welcome sa aking YouTube channel. So sa video na to, sasabihin ko sa inyo yung common mistakes sa pag-start sa freelancing. So yung number one is nag-skip ka ng niche, tapos yung offer. Ang ibig ko sabihin doon, masyado kang broad yung services mo. Halimbawa, virtual assistant ka pero gusto mong mag-provide ng web page design. Tapos gusto mong maging graphic designer ka while isa kang virtual assistant ng isang halimbawa na isang employer na nasa web development din. May malabo doon sa ganung niche. Kumbaga kailangan mag-stick ka lang sa isa. Halimbawa, bilang virtual assistant, pwede ka ring project manager. Halimbawa, tutulungan mo mag-manage ng web development projects yung client mo, kung saan doon ka lang magpo-focus sa pag-set ng schedules, pag-provide at pag-prepare ng tasks sa mga other freelancers na part ng team o ng company. So, kailangan nakastick ka lang sa isang service. At saka, kapag ganoon, mas madali kang i-offer. Halimbawa, natuwa sa yung first client mo, i-offer ka sa iba. I fully understand dun sa mga maraming services na pinoprovide. Pero ako nga, based sa experience ko, sa loob ng 15 years as a work from home na programmer, so nag-stick lang ako sa web development, though ako ay nagkaroon na experience sa desktop application development and mobile development. So hindi ako pwedeng jack of all trades. Kailangan meron kang ma-master na isa, kaya kailangan pumili ka lang ng 1 to 2 na services mo at dun ka mag-master. Gawin mong mag-upskill ka ng mag-upskill doon hanggang yung at least reputation mo, makapag-build ka ng solid na portfolio. So yung number 2 na mistake sa mga nag-i-start sa freelancing, hindi kayo nagpro-provide ng contract o kahit written na scopes ng gagawin ninyo. So ito ang nangyayari sa mga gustong-gustong magka-work, magkaroon ng freelance job. Kaso nga lang, prone kayo sa abuse ng mga employer na alam na yung kalakaran sa freelance world. Kung saan yung sasabihin sa iyo na 8 hours kang magwo-work pero pang 12 hours na yung ibibigay sa iyo na may hirapan ka. Doon pa lang hindi na secured yung oras dapat na nagwo-work ka lang. Kailangan maayos yung scope. Kahit mababa yung rate, kailangan mo mag-establish ng contract between you at do sa employer mo, kung saan hindi ka ma-abuse, hindi ka magagamit yung oras mo sa maraming revisions. Kailangan naka-detailed yon. Kung ilang revisions lang yung task mo, ito lang ibibigay mo, i-provide mo. So dahil nga yung karamihan din sa atin is maraming options pa rin yung ibang employers na masyado tong mautak, hindi ko to mapupush forward o mapupush further para i-take advantage ko to. So yun, unfortunately may ganito sa freelance world. Maraming nanga-abuse na mga employers kung saan marami kasing options, kasi marami sa mga Pilipino ang tumatanggap ng project kahit mahirap. Kasi gustong-gusto lang nila ma-feel yung freelancing. So yan ang isang common mistakes dyan at problema sa freelance world na to. So yung number 3, gustong-gusto mo magka-work, nag-underpricing ka para matanggap mo yung trabaho. So ito yung isa rin sa common mistakes na underpricing ka tapos long term pa yung job mo. Dapat sa contract mo magbibigay ka ng at least 8 to 12 months is kailangan nating i-revisit yung compensation para ma-compensate ka ng nararapat. Dapat may ganun kayo sa contract, kasi yun, isa na yun na pinaka-importante, yung sa contract at yung sa pricing at saka sa rates mo, para ma-compensate ka ng maayos. Kasi pag nag-underpricing ka, halimbawa, ang mahal ng mga presyo sa market ngayon dito sa Philippines, sa palengke, mga bilihin, wala sa contract mo yung mag-revisit ng compensation mo, hindi ka hindi ka asenso. Kasi maliit yung sahod mo, tumataas yung presyo ng Kaya kailangan always politely na ask mo yung employer mo na kailangan may contract tayo at revisit at some point yung compensation mo depending sa sa economic
situation sa bansa natin sa Philippines, walang expand yung yung role mo bilang virtual assistant, bigla ka na lang naging web developer o graphic designer, kailangan i-compensate ka based on sa rate ng web development industry. Kailangan importante 'yon nakalagay sa contract at saka sa scope. Isa pang common mistakes kaya karamihan sa mga employer o mga potential clients kinukuha yung mga nag-underpricing na na mga freelancer o mga baguhan kasi nga wala kang solid proof na portfolio. Wala kang kayang ipakita na may foundation ka, may pruweba ka na kaya mo mag-deliver ng solid at ng high quality na na service. Kaya talo ka doon kung wala kang portfolio kasi panghihinaan ka ng loob na taasan yung rate mo. Kaya ito yung isa sa common mistakes na hindi ginagawa ng mga gusto mag-freelancing. Kailangan mo talaga ng portfolio para makapag-upcharge ka at the same time, ma-maintain mo yung rate based sa hindi man sa yung international rate, at least kahit pa paano above average ng rate sa Philippines. Kaya yun, kumuha kayo ng portfolio nyo, gandahan nyo, lagyan nyo ng case study, lagyan nyo ng gawa kayo ng website para i-showcase yung portfolio nyo, para i-back up yung compensation nyo, para maganda yung negotiation nyo sa rate nyo at may power kayo mag-negotiate pa kung sakaling upskill ka, mag-upgrade at tumaas ang economic rate o situation sa bansa natin. So, yun lang for now. Sana may natutunan uli kayo sa video na to. Marami pa akong share sa inyo tungkol sa freelancing sa loob ng 15 years ko na nag-work ako sa bahay. More than 100 clients na yung dumaan sa akin at ito yung mga natutunan ko along the way based on my experience at based on sa mga na-experience ng iba na i-share ko sa inyo. So, see you guys sa next video. My name is Cham Kamba. Sana i-follow at subscribe kayo sa channel ko. Thank you.